Binyag ni Senator Ping Lacson na tinangkaw man ni dating PNP Chief Nicolas Torre na isailalim sa kanyang kustodiya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At kaugnay po niyan, makakausap po natin live mula dito sa TV5 Media Center si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Jiggy, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Una po sa lahat ay inalok po ba ninyo ng proteksyon si dating Yusek Bernardo? Naku, hindi po. I have answered this many times already in the past few days. Ang nangyari dyan ay last year pa, may kumontak sa akin na isang pare at humingi ng advice at tulong para bigyan ng proteksyon ang isang witness, sabi niya. And nung nagkaroon ng meeting, nagulat ako si Yusek Bernardo pala yung sinasabi niyang witness, and I advised Yusek Bernardo to go to the WPP kasi yun naman talaga ang pinaka-proper considering na siya ay isang high-profile na tao during the time. Apo. Bakit to sa tingin nyo ay magkaibigan ho ba kayo nung pare o bakit sa tingin nyo kayo ang unang kinontak po? Yes, kaibigan ko po yung pare at matagal ko nang kakilala. Apo. At sa ibang usapin po ay mula nang mapalitan kayo bilang PNP Chief ay nagkausap na ho ba kayo ni Pangulong Marcos sa mga plano ho ninyo, GM? Opo, at nakita niyo po at meron akong appointment dito ngayon sa MMDA. Dito sa pagiging GM po ninyo ng MMDA, paano ho kayo na kumbinse na tanggapin po itong posisyon na ito? Hindi naman ako kailangang kumbinsin ng Pangulo. All he needs is make the order, and as a good soldier, I am going to follow his order. Apo. GM, balikan ko lang ho yung tanong dun sa kaibigan yung pare. Ano po, possible ho ba na i-share nyo sa aming mga producer? Mamaya po, yung pong numero nito para ho maintindihan ho namin yung kabuuan ng kwento nitong dito sa pagkakatawag niya sa inyo. Kaugnay po ng custody ang sinasabi dito kaya, o pagkonsulta niya dito kaya Yusek Bernardo. At ano pa hong pinayo nyo nung nung nagkausap po kayo ni Yusek Bernardo? Naku po, pasensya na po kayo ha. Ito, ang usaping ito ay lumabas dahil sinabi ni Senator Ping Lacson na ikinuwento ni Bernardo sa kanya. So I think the proper person na dapat niyong kausapin dyan, either si Senator Lacson or si Yusek Bernardo. Kasi I'm not in the liberty to divulge the name of my friend. Kasi wala naman siyang authorization sa akin na sabihin ang pangalan niya. But definitely, alam ni Yusek Bernardo kung sino siya. Ngayon, Yusek Bernardo, kung nagkwento siya kay Senator Ping can ask Yusek Bernardo, and they can, if Yusek Bernardo divulges the name of the priest to Senator Ping, then Senator Ping will know who he is. Apo. Pero sa akin po, pasensya na po kayo. Hindi ko na talaga masabi. Apo. Irerespeto ho natin yan, GM. Sa usaping MMDA naman po ay itong EDSA Rehab, ano po ang update dito? Yung EDSA Rehab po actually is undertaken by the DPWH. Sila po talaga ang project lead dyan. Ang MMDA nag-a-assist lamang sa traffic at management ng mga flow ng mga sasakyan dyan sa kanilang mga areas kung saan sila nagtatrabaho. Kaya siguro hindi nyo napapansin na umuusad po ang EDSA Rehab at very effective. At nagagawa natin even before nag-start yan nung Christmas break, and before we started the project, nagkakaroon na ng mga may mga prediction no na Armageddon ang mangyayari at talagang malaking problema ang idudulot ng EDSA Rehab. Pero natapos ang first phase nang hindi naramdaman, and I would like to give credit, great kudos to Secretary Vince Dizon. Napakaganda ng kanilang sistema at ang MMDA ay nag-assist lamang sa implementation ng project na ito sa pamamagitan ng traffic assistance. Sa ngayon naman, napansin nyo rin siguro na bago na ang pavement, na hindi nyo napapansin na bago na ang pavement ng EDSA Rehab in some parts. Dahil pagka-rehab nito, ang palagi nating ina-expect na pagbago ang asfalto, nagdidikit ang mga bato-bato sa ilalim ng ating mga sasakyan at dumidikit sa ating mga gulong. Pero this time, hindi nyo napapansin dahil the DPWH have, I think, used newer technology, the latest state-of-the-art technology, na after 4 hours, matigas na ang asfalto at pag dumaan ng mga sasakyan, wala kayong maramdaman na may mga natatanggal pa mga bato-bato.
Apo. At GM, dun sa 5-minute response policy po na plano nyo dito sa MMDA ay kailan po ba ito talaga masisimulan? O nagsimula na po ba ito? We are in the process of field testing yung ating mga responde. Ngayon, pina-fine-tune namin para pag ipinangako natin sa ating mga kababayan, talaga ma-deliver namin itong mga expect nila na serbisyo mula sa amin. So sa ngayon, ang mga tao natin ay binibrief natin, sinusubukan natin kung kakayanin natin na 5 minuto ang responde at 10 minutes maximum ang clearing ng highway. Apo. Panguli na lang po, GM, kung sakali ho alokin kayo ng administrasyon sa 2028 para tumakbo sa eleksyon, kayo ho ba ay sasama sa admin slate? Naku, wala po sa aking plano lahat ng yan dahil sa ngayon ay swamp tayo sa ating trabaho dito sa MMDA. And I would like pala, bago natin makalimutan, gusto ko lang i-flex. Ang MMDA ay pwede makontak ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-dial ng 02136 sa kanilang mga telepono. Metrobase 136, kailangan lang ang prefix na 02 para makahingi kayo ng traffic assistance kung kayo ay nabangga, kayo ay nabalahaw dyan, o kung ano man ang mga emergency na nangyari sa inyo dyan sa roadway, pwede kayo tumawag sa MMDA 136. Apo. Maraming salamat po sa inyong oras sa MMDA General Manager Nicolas Torre III. Salamat po. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.